Game. Eto mga kababayan, gagawa po tayo ng reaction video tungkol po dito kay Attorney Rowena Guanzon, no? Kamakailan mga ka-BBM, di ba? Nakita nyo naman po kung gaano na nagsisigaw-sigaw sa isang mall etong si Attorney Guanzon, di ba? Na tila ba na niyayabangan niya ang kanyang kaaway, no? Na sinabi niya ay wala naman daw Rolex yung kaaway niya. Eto mga kababayan, panoorin po natin ang sinabi ni Attorney Guanzon. No, panoorin po natin mga kababayan. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At Unang-una po sa lahat, no, Attorney Guanzon, no? Wala naman po yatang nag-aalala sa inyo, no? Kundi ikaw lang, di ba? Grabe, no? nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Alam po namin na okay ka, no? Dahil kawawang-kawawa po yung pinagsisisigawan nyo at minamaliit nyo, no? Sa totoo lang, attorney, no? Hindi mo naman dapat kailangang sabihin na hindi naman naka-Rolex yung kaaway mo, di ba? Dapat kausapin mo na lang siya ng mahinahon, di ba? Bilang isang attorney, dapat marunong kang maging mapagkumbaba sa isang kapwa mo, no? Kung nasita ka, edi kausapin mo pero hindi para dumaan po tayo doon sa pakikipagtalo, pakikipagsigawan, lalo na nasa public place kayo. 'Di ba? Bilang attorney, sana na-control mo bilang yung isang attorney Guanzon na isang attorney. 'Di ba? Dahil hindi naman po gawain ng isang attorney yan no? Na magwala-wala sa public place. Ito. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Parang mga kababayan ang pagkakaintindi ko, no? Na parang nasuway lang po itong si Guanzon na dahil umuubo-ubo na wala daw face mask, no? Syempre, bilang isang tao, siguro yung tao na yun na nagkompronta kay Guanzon, siguro mga kababayan, ayaw lang nila na mahawa. Kumbaga, syempre, ang isang tao kapag umubo, lalo na sa public place, tapos harap-harapan pa, syempre, susuwayin mo din, di ba? Kasi hindi naman natin alam kung may sakit ba yung taong yun, kung may nakakahawang sakit ba. Kaya, okay lang na mag-react ang isang tao, di ba? Pero siguro sa ginawa ni Guanzon ay minasama niya, no? Dahil nga wala siyang face mask. Ito pa mga kababayan, panoorin natin. Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral. Talagang nag-speech ako doon na halos walang pahinga. Napakalayo po ng usapan, no? Ang usapan po dito, Attorney Guanzon, yung nangyari po nung nagsisigaw-sigaw ka, nung may kaaway ka sa isang mall, no? Hindi po kay Pangulong Bongbong Marcos. Yang ka na naman ang pinag-uusapan natin, yung nangyari nung isang araw, yung pagsisigaw-sigaw mo sa mall. Ngayon, idadawit mo na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Wala ka pala Banat talaga. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun. Pag ilaalipusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya? Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Doon yun nagsimula.
Paano naman yata siguro ang ubo mo, attorney, no? Napakalakas, no? Talagang yung tipong magagalit rin talaga sa'yo, no? Lalo na siguro kung hindi ka nagtatakip ng bibig, di ba? Kasi hindi po natin nakita yung tunay na pangyayari, no? Kasi madaling magsabi, madaling mag-ano. Basta, no? Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga sinabi pa siya sa akin nung pinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Swanson, gumanon pa nga eh. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng tao yun. Total, ganito. Siguro, kaya ka naglulumpasay sa galit sa mall dahil napahiya ka na tila ba ang isang tao sinuway ka. Yan ang hirap sa iyo, attorney, no? Kung makapambatikos ka kay Pangulong Bongbong Marcos, kung makapanghusga ka, wagas. Pero kapag ikaw mismo ang pinuna, ikaw yung nag-iiyak-iyak. Di ba? Yan ang hirap sa iyo, attorney Guanzon. Kung siraan mo si Pangulong Bongbong Marcos, kung pagbintangan mo si Pangulong Bongbong Marcos, kung ano-ano ang mga pinagsasasabi mo kay Pangulong Bongbong Marcos, wagas. Kasi nga, hindi ka pinapatulan. Pero, yung ibang tao, sinuway ka dahil wala kang face mask at umuubo ka, ha? Ayan, nag-iiyak-iyak ka dahil napahiya ka. Di ba? Ang lumalabas, attorney, iyakin ka. Di ba? Sinuway ka lang dahil umubo ka, dahil nandun kayo sa public place, napahiya ka dahil sinuway ka, no? Sa totoo lang, kung ikaw ay isang matalino, mabuti, magaling bilang isang attorney, hindi para maglumpasay ka sa galit, kakausapin mo yung tao ng mahinahon, hindi yung pasigaw at pagalit. Di ba nga? O ayaw mong gawin sa'yo, pero ginagawa mo sa iba. No, katulad yung pambabatikos, paninira mo kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga Marcos. Sinasabihang mong adik na wala ka namang sapat na ebidensya. Puro paninira ka lang at laway lang ang puhunan. O eto ha, sa totoo lang, hinahamon kita, Attorney Guanzon. Kung ikaw talaga ay may pruweba na adik si Pangulong Bongbong Marcos, sampahan mo ng kaso. Bakit hindi mo makasuhan? Puro paninira ka. Ha? Hindi ba umubra yung mga paninira nyo? Tapos na ba? Di ba? Alam nyo, ang dami nyong paninirang ginawa kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga Marcos, lalo na dito, kasama na rin dito ha, si dating House Speaker Martin Romualdez. Ang dami nyong paninirang ganap na ginawa, hindi umubra. Di ba? Sa totoo lang, ayaw mong gawin sa'yo pero ginagawa mo sa iba. Ayan tuloy, naglulumpasay ka sa galit. Yan ang hirap sa'yo, attorney, no? Ang galing mong manira kay Pangulong Bongbong Marcos sa ating gobyerno, pero kapag ikaw ay pinuna at sinabihan, nag-iiyak ka, naglulumpasay ka sa galit, no? Pero sa totoo lang, walang nag-aalala sa'yo. Mas maraming nainis dahil yung taong kaaway mo ay minaliit mo. Dahil ba may pera ka? May Rolex ka? Hindi madadala sa hukay yung kayamanan na yan, yung perang yan. Ang importante, ang maiiwan mo dito sa lupa, dito sa mundong ito, ay kabutihan at hindi kasamaan. Ayaw mong batikusin ka, ayaw mong komprontahin ka, pero yung ginagawa mo kay Pangulong Bongbong Marcos, pambabastos ang ginagawa mo. Yun lang.